Isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at shout out sa mga all. Sa naganap na hearing sa Senado tungkol nga dito sa usaping tama ba ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isang Batikan at international law expert, no? Eksperto talaga pagdating sa mga international law ang inimbitahan ngayon diyan sa hearing na ito. Siya po ay si Attorney Medina, no? Ipinaliwanag ni Attorney Medina kung ano-ano ba ang mga dapat at mga tamang paraan sa pag-aresto, no? Kung ikaw ay isang Pilipino o banyaga, no? So ito, pakinggan natin ang kanyang mga paliwanag at nang malinawan tayo. The question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government, or foreign state, or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851 Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes, kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga, yes, po. hindi naman Pilipino, yes, po. deport, executive action yun. Yes, po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes, po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. Dalawang pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement, because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, that's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba?
I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. So yan po ang mga pahayag ni Attorney Medina, no? Siguro naman nalinawan tayo dito na ang ibig sabihin talaga doon ay may paglabag sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang sinasabi kasi ay dapat daw ay yun nga, uusigin muna. Tama ba yung word na uusigin? Yung idadaan muna sa korte ng bansa nating Pilipinas. So kayo nang bahalang umusga dyan sa mga paliwanag. Siguro naman malinaw na malinaw pa sa sinag ng buwan. Ayan po, ano, maganda ang pagpaliwanag dito ni Attorney Medina. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking maliit na channel. Pagpalain naman bawat isa. God bless everyone.